So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah, Rusul wa Risalat, tiyatalaki pa rin natin yung mga dalil sa pagkapropeta at tiyatalaki na natin yung mga nababanggit sa mga kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano at iba pang relihiyon. Pero this time, sa huling serye ng mga natalakay natin, yung mga may dalil na sa mga hadith, na iulat sa mga hadith at sa mga aklat ng sira, nakilala nga ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano ng Ahlul Kitab, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilala nila siya, alam nila kung saan siya darating, alam niya kung kailan siya darating, at hinihintay talaga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hinihintay nila yung huling propeta. Pero nang dumating, hindi na nila pinansin. Hindi na nila pinansin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bogdan wa hasadan, dahil sa kanilang pagkapuot at pagkainggit. Napupuot sila kasi minamaliit nila yung mga Arabo Napupuot sila kasi minamaliit nila yung mga Arabo at naiinggit sila kasi gusto nila sa kanila, sa lahi nila o sa relihiyon nila manggagaling ang huling propeta. Pero nang dumating ito sa mga tao na hindi nila kinikilala, hindi rin nila kinilala ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad nung natalakay na natin doon sa iba pang mga nabanggit dito. Bawo yung nakaraan, yung batang Hudyo na namatay, yung tatay niya, itinatanggi na nababanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung batang Hudyo, sinabi niya, naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon si Abdullah bin Salam, kinikilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng kanyang pagiging rabbi na Hudyo. Pero yung ibang mga tulad niya, itinanggi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon si Ibnul Hayban, kilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ang karamihan sa mga Hudyo, hindi nila kinilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon sumunod na nababanggit, firasatul rahib. Yung firasa o yung pananaw ng isang monghe. At ang tinutukoy dito ay yun na mismo si Buhaira o si Bahira na nakita nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Syria. Ngayon itong ulat na ito tungkol kay Buhaira ay nababanggit kay Imam At-Tirmidhi na sinabi niya na ito ay hadith na Hasan insyaallah. So dito, bata pa nang pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Syria, kasama niya si Abu Talib, at nakilala siya ng monghe na yun. Endama kana fi tijaratin ma'ammihi Abi Talib ila Syam. Nang siya ay sumama kina Abu Talib upang mangalakal. Rawa Abu Musa, iniulat ni Abu Musa al-Ash'ari, kharaja Abu Talib ila Syam. Bumiyahe daw si Abu Talib patungo ng Syria. Wa kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asyakhi min Quraysh. At sumama sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasamang iba pang mga nakatatanda ng Quraysh. Siyempre sa panahon na ito, hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero itong rahib na ito, itong monghe na ito, nakita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa murang edad niya, nakita niya sa kanya ang mga tanda ng pagkapropeta. Falamma ashrafu al-rahibi habitu. Nang naglalakbay daw sila, nadaanan daw nila yung monghe na ito. Nadaanan daw nila ang monghe na ito at bumaba sila doon, malapit sa lugar ng monghe na ito. Fahallu rihalahum, at bumaba nga sila sa kanilang mga sinasakyan, tinanggal yung kanilang mga upuan. Kumbaga magtatagal sila doon ng mga ilang panahon para magpahinga o maaring magtitinda na rin sila roon at mamimili. Fakharaja ilayhim ar-rahib. Wa kanu qabla dhalika yamurruna bihi fala yakhruju ilayhim. Sa pagtigil nila na yon, pumunta sa kanila yung monghe. At nagtataka sila
Kasi ilang beses na silang dumaan sa lugar na yon, hindi naman sila pinupuntahan ng monghe. Bakit ngayon? Anong espesyal? Anong nagbago? At pinuntahan sila ng monghe. So lumabas daw yung monghe mula sa kanyang templo o mula sa kanyang, ano ba tawag dun sa ano? Kung saan nanatili yung mga monghe? Monasteryo, kumbaga. Umalis siya sa kanyang monasteryo at pumunta siya doon kina Abu Talib. At yun nga, naroon na yung monghe at sila'y nagpapahinga at talagang hindi na sila maglalakbay. Kumbaga, tinanggal na nila pati yung mga upuan nung kanilang sinasakyan na mga hayop. Hatta ja'a fa'akada biyadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At ang dumating yung monghe na sa ibang ang ulat, si Buhaira o si Bahira, kinuha niya yung kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Hada sayyidul alamin." Ang bata na ito ang magiging pinuno ng mga nilikha. "Hada rasulu rabbil alamin." Ito ang sugo ng Panginoon ng mga nilikha. Yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Siya ay isusugo ni Allah bilang habag sa sanlibutan. At ito mga sinabi na ito ng monghe na ito ay actually nababanggit din sa iba't ibang mga aya. Halimbawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hindi ka namin ipinadala o isinugo, liban na lamang bilang habag sa sanlibutan. At sa iba pang aya, sinabi ni Allah, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira." Hindi ka namin ipinadala, liban na lamang na ipinadala ka para sa lahat ng tao bilang tagapagbigay ng magandang balita at bilang tagapagbabala. So, ibig sabihin, tama yung sinabi ni Bahira sa pagkakataon na ito. Ibig sabihin, matagal na niyang nababasa o napag-aralan ng tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa sobrang familiarity nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit nung bata pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa siya propeta, kilala na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilala na niya kahit bata pa. Faqala lahu asyakhu min Quraysh. Kaya nagtanong, kumaga, nakagulat ito, nakapagtaka itong ginawa ng monghe. Kasi yun palang pupunta siya sa kanila, nakapagtaka na yun. Lalo na ngayon, hinawakan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kamay at sinabi ang mga bagay na ito na kakaiba. At maari nga na yung Quraysh, bagaman pagano sila, di ba? At hindi naman sila Kristiyano o Hudyo, pero alam din nila ang tungkol sa mga sugo, naririnig nila ang tungkol dito, naririnig nila ang tungkol sa mga ito, kaya nagtataka sila, paanong masasabi ito ng monghe? Kaya sabi nila, "Ma ilmuk, ano bang nalalaman mo? O paano mo nalaman ang tungkol sa mga sinabi mo na ito ay ang bata na ito na sinasabi mo?" Faqala, "Innakum hina ashraftum minal aqaba, lam yabka syajarun wala hajarun illa kharra sajida." Sabi niya, nang kayo ay nanggaling mula sa Aqaba, yung Aqaba yung lugar doon sa kasalukuyan na kumbaga north ng Saudi Arabia, kasi yung Syria papuntang norte mula sa Makkah, tapos madadaanan nila yung Madina, tapos packet na yun ng Tabuk, tapos Syria. So nung nanggaling daw sila, yung Quraysh, doon nakita daw niya na wala raw anumang puno o bato na nadaanan nila liban na lamang na ito ay nagpatira pa. La yasjudani illa linabi. Hindi raw nagpapatira pa ang puno at ang bato liban na lamang para sa propeta. Ngayon, hindi na tinukoy sa mga batayan kung paanong nangyari itong pagpapatira pa ng puno o pagpapatira pa ng bato. Pero maaring sa kaalaman ni Bahira, nalalaman niya na ang ilang mga pangyayari kumbaga ay nagpapakita na ito nga ay
pagpapatira pa ng puno o pagpapatira pa ng bato. Wala nang binanggit dito na anumang karagdagang detalye. Wa inni arifuhu bi khatamin nubuwati asfalu min gadrufi katifihi mithlu tufaha. At sabi ni Bahira na malalaman ko, makikilala ko siya mula sa selyo ng pagkapropeta na matatagpuan sa ilalim ng kanyang balikat. At ang hugis nito ay parang hugis ng mansanas. At sa iba pang ulat, parang itlog na maliit. Ganon yung size naman nito, yung laki nito. Thumma raja'a fasanaa lahum ta'aman. At pagkatapos niyang sabihin nito sa kanila, lumakad sandali si Bahira at naghanda para sa kanila ng pagkain. At nang bumalik si Bahira, falamma atahum bihi, nang bumalik siya dala yung pagkain, wa kana huwa fi ra'iyatil ibil, nang bumalik si Bahira, kumbaga sa panahon na yung pagbalik niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpapakain ng kanilang mga camel. Sinabi ni Bahira sa Quraysh, kina Abu Talib, arsilu ilayhi faakbil alayhi gamamatan tudillu. Hindi faakbil ba? Faakbala ilayhi gumamatun tadilluhu. Nagpunta nga siya doon sa mga tao na nauna na yung mga tao doon sa lilim ng puno. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalililiman pa rin siya ng ulap na nakasunod sa kanya. Falamma jalasa mala fi shajara alayhi. At ang naupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa puno na kung saan nakasilong ang Quraysh, sina Abu Talib, gumalaw daw yung puno at yung mga dahon nito ay nagbigay ng lilim kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi niya doon sa kina Abu Talib, unduru ila fai'ish shajara mala alayhi. So bukod doon sa ulap na nagbibigay ng lilim kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan din ninyo yung puno na kumbaga kumiling para bigyan siya ng lilim. Tingnan ninyo yung puno na kumikiling para bigyan siya ng lilim. So nung panahon na yon, kumbaga, balikan natin yung parte nung yung sinabi ni Bahira na arsilu ilayhi. So doon sinabi niya na yun, kumbaga nagpapastol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malayong lugar. Kumbaga pinatawag din niya, sabi niya kay Abu Talib, tawagin ninyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga. At nang papalapit na sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita nila yung ulap na nakasunod sa kanya at nagbibigay sa kanya ng lilim. At nandun sila sa ilalim ng puno, sina Abu Talib. At nang dumating doon si Abu Talib, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumalaw naman yung puno at nililiman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga sa iba pang mga ulap, binigyan ng babala ni Bahira si Abu Talib na pauwiin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun nga ang ginawa nila. Ang ilan sa mga tauhan ni Abu Talib ay inutusan niya na i-escort si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabalik ng Makkah. At nangyari nga na pagdating nila, pag-alis nila, meron ng mga kalalakihan ang naghahanap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tama ang naging pasya ni Bahira at ni Abu Talib, alhamdulillah. So ito yung isang version ng ulat na ito. Pero marami pang mga nababanggit tungkol sa pagtatagpo nila na ito. At sa iba pang mga ulat ay nakita at tiningnan talaga ni Bahira ang, kumbaga, yung khataman nubuwa na nasa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung khataman nubuwa na ito, para itong balat
yung birthmark na nasa balat ng tao, na meron siyang iba yung kulay mula sa kanyang balat. So yun ang khataman nubuwa na naroon sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakikilala talaga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngay sumunod na bahagi sinabi, ma'rifatu ulama'il yahud bimaw'idi khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam. So nalalaman ng mga Hudyo kung kailan, saan, paano lilitaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, bakit mas madalas nababanggit ang mga Hudyo tungkol sa bagay na ito? So, meron din naman nababanggit na mga Kristiyano, di ba, katulad dito ni Bahira, at syempre yung pagtatagpo ni na, kung naalala ninyo, si Zayd bin Amr bin Nufail. Meron siyang nakilalang Kristiyano at nabanggit niya ang tungkol sa pagiging hanif, at sa iba pang mga ulat, nabanggit niya talaga na parating ng isang propeta. Ang mga Hudyo ang mas nababanggit kasi sila talaga yung namuhay kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nasa paligid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon sa mismong Madina, naroon sila. Naroon sila tumira dahil alam nila na doon isusugo ang huling propeta. Kaya doon na sila tumira. Doon nila pinili na manahan sa paghihintay sa propeta. Na yun nga, syempre, yung propeta na inaasahan din nila na sa kanila rin manggagaling, saan kanila manggagaling. At kapag lumipat sila sa Madina, saan kanila talaga manggagaling ang propeta. Ibig sabihin sa mga kamag-anak nila na nakatira sa Madina. Pero yun nga, nang ito ay lumitaw, na Arabo pala na nagmula sa Makkah na lumikas lang patungong Madina. So na bad trip ang mga Hudyo, at yun nga lalong tumindi ang kanilang kawalang pananampalataya at kinalaban na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre kinalaban din nila si Allah. And namaktaraba mau'idu khurujil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alima ahlul kitab bidalika bi amaratin kanat indahum. Nang nalalapit na ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa dito binabanggit ang Mustafa. Mustafa, isa ito sa mga pangalan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustafa, ibig sabihin pinili o hinirang. So nalalaman nila ang mga tanda ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita nila na nangyayari na ang mga ito. So katulad halimbawa doon kay Bahira, nakita niya ang ulap at ang puno at ang mga bato at puno na nagsusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin yung nakita niya yung ulap at yung puno na nagbigay ng lilim at yung mga bato at puno na nagsujud kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay meron ding mga tanda na nakita. Ang mga Hudyo ay nakakita rin ng mga tanda. Iniulat ni Abu Zara'ah sa isnad na sahih na hadith mula kay Usama bin Zaid, mula sa kanyang ama na si Zaid bin Haritha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa bi Zaid bin Amr bin Nufail qabla al-ba'tha. Sa inulat niya na nakaharap daw minsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Zaid bin Amr bin Nufail bago pa ang pagkapropeta. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana mimma akhbara bihi Zaid ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabilang daw sa mga ipinahayag ni Zaid bin Amr bin Nufail kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu rahila fi talabid dinil haqq, din at tauhid. Naglakbay daw si Zaid bin Amr bin Nufail. Kinuwento niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinahanap niya ang totoong relihiyon. Hinahanap niya ang relihiyon ng kaisahan ni Allah. Faqala lahu Hebron fi Sham, at sinabi sa kanya ng isang monghe sa Syria, ang Hebron na tinutukoy dito, Hudyo. Okay? Yung rahib, Kristiyano. Ganun sa Arabic. Kapag sinabing rahib, Kristiyano, kapag Heber, Hudyo. Dito sa translation, monghe lang yung sinasabi, pero
Kapag Heber, yun ay Hudyo. Ginagamit nila yun para sa mga monghe na Hudyo. So nagpunta daw siya ng Syria. So walang sino man daw ang merong relihiyon na ganito. Yung ipinagtatanong ni Zayd bin Amr bin Nufail, na nagtatanong ka tungkol sa relihiyon na walang nakakaalam dito, walang sino mang sumasamba kay Allah ang nakakakilala nito, at kumbaga nagsasabuhay ng relihiyon nito, liban na lamang sa isang sheikh sa Arabia. So, tinawag niyang sheikh, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaman nalaman natin na bata pa siya nung panahon na yon. Kasi namatay si Zayd bin Amr bin Nufail, 35 years old lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun nga, sinabi ni Zayd bin Amr bin Nufail, "Fakharajtu," kaya humayo ako, "Fakadimtu alaihi, fakhbartuhu billadhi karajtu lahu." Okay. So yung sheikh pala, hindi pa pala ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tinutukoy. Yung sinasabi niyang sheikh, ibang tao pa pala. So sabi nung monghe na Hudyo, pumunta ka sa tao na ito, isang sheikh sa Arabia, at tanungin mo siya. At pumunta nga doon si Zayd bin Amr bin Nufail at sinabi niya, "Inna kullama ra'aita fi dalalatin mimman anta." At sabi nung sheikh na yon sa kanya, lahat ng nakikita mo na tao, lahat ay nasa pagkaligaw. Ibig sabihin, wala talagang tamang relihiyon sa panahon na yon. Sasabi ni Zayd bin Amr bin Nufail, "Ana min ahli baytillah." Ako ay nakatira malapit sa bahay ni Allah, sa Kaaba. "Wa min ahli ash-shawqi wal qarad." At sinabi ni Zayd bin Amr bin Nufail, at ako ay nakatira, kumbaga ako ay kabilang doon sa mga tao ng tinik at ng mga punong tuyot. Tinutukoy niya rito, nakatira siya sa Arabia, sa disyerto. So sabi ng sheikh na pagtatanungan niya, na itinuro ng monghe, "Innahu qad kharaja fi baladika nabiyyun." Tunay na lumitaw na sa panahon mo ang isang propeta. Hindi sa lugar mo. Tunay na lumitaw na sa lugar mo ang isang propeta. Pero nalaman nga natin, hindi pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ito. Pero ang pagkakasabi ganito, kasi alam nila, nandun na siya. Nandun na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Hindi pa nga lang siya nagpapakilala bilang propeta. Pero alam na nila yung panahon at lugar ng paglitaw ng propeta. Alam nila. Kaya nga, sinasabi ni Allah sa ilang ayah sa Quran, sinasabi ni Allah sa Quran, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Nakikilala nila siya, katulad ng kung paano nila nakikilala ang kanilang mga anak. Alam nila, eksakto, kung saan, kailan, paano. Hindi nga lang talaga nila, kumbaga, pinupuntahan. Pero kung sa pagkakakilala sa kanya, kahit sa mismong pagkatao niya, yun nga si Bahira, di ba? Nakikilala niya nang nakita niya ang mga tanda na narito na nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So marami itong mga tanda na ito na tatalakayin na lang natin sa susunod inshallah. Kasi ito rin yung nakilala o nakita ni Zayd bin Amr bin Nufail. Pero nga lang, hindi siya inabutan ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay siya bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ito yung mga nabalitaan ni Salman al-Farisi. Kaya nga sinadya ni Salman al-Farisi na tumira ng Madina. Nagkristyano pa si Salman al-Farisi. At nung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nung naghijra pala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun na siya sa Madina na naghihintay. Si Abdullah bin Salam, nalalaman niya rin ang tungkol dito at gayon din yung iba pang mga sahaba. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.